Magandang hapon sa bawat isa. Nais ko na tayo dumako sa isang panalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami dahil yung buhay mong salita at makapangyarihan na salita ninyo na nakasulat sa Biblia ay maririnig namin ngayon. Tulungan mo kami na maintindihan ito. Katulad ng mga naunang panalangin, ito ay maging makapangyarihan sa amin. At kung kalooban ninyo na palaguin ang inyong iglesia sa oras na ito, gamitin niyo ang inyong salita at ang inyong lingkod. Kumilos ang banal na Espiritu upang sa ganon ay mapunta lahat kay Kristo ang kaluwalhatian. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's go directly sa ating text, Ephesians chapter 6, verses 5 to 9. Bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ, not by way of eye service as people pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will, as to the Lord and not to man, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bondservant or is free. Masters, do the same to them and stop your threatening, knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with him. Dumako na po tayo dito sa last portion ng tinatawag na Haustafel or sa ibang minsan Haustafel, kung saan ini-instruct ni Pablo, ito ay household codes na instructions ni Pablo para sa mga mananampalataya on how they should behave wisely in their homes. Dito ay inisa-isa ni Pablo yung mga relationships sa loob ng tahanan between wives and husbands, and we saw there the interplay of submission and love. And then sa children and parents, we saw there the reciprocating virtues of obedience and careful training. At sa ating text ay ibinigay ni Pablo yung instruction niya sa huling pair ng relationship sa loob ng pamilya. And that is slaves and masters, or tinatawag doon yung slaves sa ating translations is bondservants. And di nakapagtaka na in-address ni Pablo ito sa usapin ng pagpapamilya, itong sa issue ng relationship ng slaves at masters. It is because talamak at talagang natural, halos lahat ng pamilya sa Greco-Roman society ay merong mga slaves. They needed to deal with this dahil may mga kabahagi sila ng pamilya nila na hindi talaga nila kadugo, but they are slaves or bondservants. Hindi nakakapagtaka ito kasi there were 60 million slaves nung panahon na yon sa Roman society or sa Roman Empire. So that made yung half of their population bilang mga slaves. So sa kada 2 tao, isa doon ay slave. Ganon kadami ang mga slaves nung panahon na yon. At marahil ay kaya nga karaniwan na magkaroon ng isa o maraming alipin ng isang tahanan noong panahon na yon sa kanilang lugar. Marahil nagtataka kayo bakit in-address ni Pablo yung issue ng slavery or itong issue na ito na para bang ang ginagawa ni Pablo parang pabor siya sa slavery. Pero actually, hindi siya nagbibigay ng komento dito kung tama ba or hindi ang slavery. Pero ang tanong is, bakit hindi niya nilabanan itong slavery? We know na against ito sa prinsipyo ng salita ng Diyos. But the question is, bakit hindi niya nilabanan ito? Meron siyang pagkakataon ngayon na gawin ito dahil nga nandito siya sa paksain ng relasyon ng slaves at ng masters. Bakit ganon? It is ang reason, number one reason, bakit hindi nilabanan ni Pablo nung panahon niya ang slavery, it is because ang pangunahing pakay ni Pablo ay palaganapin ang mensahe ng Ebanghelyo.
At dahil nga marami ang slavery, ang mga slaves sa panahon ngayon, noon, at yung slavery ay isang legal na institution sa Roman Empire, ang subukang tanggalin ito sa panahong ito, it is very unwise kasi magdudulot ito ng pagkagalit ng buong imperyo, maging ng ilang mga slaves sa Christianity mismo. Kung lalabanan ng Christianity at this moment, ang slavery, it would not do any good sa Christianity at sa paglaganap ng Ebanghelyo. Kasi magkakaroon ng matinding impediment sa larangan ng industry, sa domestic na pag-usad ng kanilang buhay. Mawawala ng kabuhayan din sa panahon na ito ang maraming mga slaves. Kung gayon ay Paul would not be able to reach both the free men and the slaves sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Para sa kay Pablo, this is the real thing. Para kay Pablo, temporary lang talaga ang slavery. It is ancient, matagal na, but sa economy ng New Testament or sa New Covenant, hindi magtatagal ang slavery. Temporary lang ito. Kasi kumpara doon sa dalawang relationships na inuna niya, nagbigay siya ng parang perpetuating na reason bakit kailangan manatili ang relasyong ganito. Katulad sa husbands and wives, sinabi niya, it is the picture of the relationship of Christ to His church. And then sa relasyon ng mga anak at sa mga magulang, sinabi niya, for this is right. But on this matter, sa relasyon ng slaves and masters, wala siyang binigay na parang perpetuating reason bakit kailangan gawin ito na magpatuloy ang slavery, ang ganitong relasyon. Well, kaya imbes na mag-aksaya ng pagkakataon si Pablo na outrightly nalabanan ng slavery sa panahon niya, ibinigay niya sa mga Kristiyano yung Christian worldview niya tungkol sa relasyong ganito. Binigay na lang niya yung worldview at bahala na yung mga tatanggap ng worldview na yon kung sila ay magpapatuloy doon sa prinsipyo ng slavery as it is being advocated ng Roman society, ng Greco-Roman society. And what is that worldview na iniwan ni Pablo sa kanila? This is it. Sa ating binasa, makikita natin dito that both slaves and masters are under the ultimate Lord of all. And that is the Lord Jesus Christ. Kung titingnan natin dito, palagi sa ating binasa, makita natin dito yung proliferation ng pagiging Panginoon ni Kristo above these two relationships. Basahin natin ulit yung ating text. Sinabi niya, bondservants, obey your earthly master. Doon pa lang ay nagbigay na siya ng distinction. Yes, you need to obey them, but they are earthly. Ibig sabihin, there is another one na kailangan nilang mag-subject into. Sinabi niya, itong mga earthly masters na ito, you obey them with fear and trembling, with a sincere heart. Hindi para lang sa kanila, but sinabi niya, as you would Christ. So, ibig sabihin, parang kino-compare ni Pablo dito, yung earthly master nyo, sundin nyo yan, at sundin nyo katulad ng real master ninyo. Sinabi niya, as you would Christ. So, Christ is the heavenly master here. It is being implied here na si Kristo, siya ang heavenly master. Sinabi niya, sa verse 6, not by way of eye service as people pleasers, but as bondservants with Christ. So, they are bondservants, yes, pero hindi lamang ng kanilang earthly masters, but they are bondservants of Christ. Dito pa lang ay nilalatag niya na, who are they? Sa harapan ng Panginoong Jesucristo, sa harapan ng Diyos, sa kanilang posisyon, they are slaves of Christ. And then sinabi niya, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will as to the Lord. Yung Lord dito is curious, katulad dun sa Latin kanina nakita natin na Kyrie. Ang ibig sabihin dito is absolute sovereign.
Sabihin, siya yung pinaka-Panginoon ng lahat. And sinabi niya, and not to man, knowing that whatever good anyone does, this will he receive back from the Lord. Again, the title, whether he is a bondservant or is free. So, dun sa mga slaves, sinabi nila, yes, you obey your earthly masters, but there is another one. And that another one is the supreme Lord of all, and that is the Lord Jesus Christ. Pero ang mga slaves lamang ba? Sa verse 9, sinabi niya, Masters, do the same to them, and stop your threatening, knowing that he who is both their master and yours is in heaven. So, dito nilatag niya na, maliwanag na yung master ng mga slaves at yung master din nila, this is one, the sovereign Lord Jesus Christ. And that there is no partiality with that Lord. So, para kay Pablo, slaves man or masters, slaves man or free men, bagamat sa mata ng society magkaiba sila sa kanilang mga functions, there must be someone that gives order. There must be someone that subordinates, na sumusunod. Ngunit, sa mata ng Diyos, all are equal because all are under one master. At dahil sa katotohanan na yon, masters and bondservants can relate with each other in a meaningful way sa paraan na kalugod-lugod sa Diyos, na wala na yung mga paninipsip, yung sipsip sa boss, and then wala na yung kawawaan, yung kinakawawa ang ibang tao, walang matahan na mababa ang tingin sa mga slaves, walang hidwaan, sa halip ay mayroong mutual respect. And that is because both servants and masters are equal in the sight of God. Doon pa lang makita natin yung prinsipyo ni Pablo na hindi talaga siya nag-a-agree sa slavery, but he needed to do na ganito ang gawin niya, na ipasok niya yung Christian worldview, yung theology niya, so that ma-penetrate niya both the free men and the bondservants. So, bagamat si Pablo ay dinidil ang issue ng slavery dito, and we are now living in this situation na wala na mga bondservants, wala na mga slaves, meron ng magandang pagtingin sa mga employee, but dahil ang bilin ni Pablo dito ay patungkol sa attitude ng slave sa kanyang amo at ganun din, vice versa, dahil attitude ang dinidil dito, hindi yung institution, we can have here, itong mga bilin na ito ay applicable din sa atin ngayon, kung paano dapat magtratuhan or magturingan ang employee at employer. Kung ang master at slaves ay pawang mga Kristiyano, napawang mga Kristiyano, ay under one master, and therefore they can work together in mutual respect and dignity, ganun din ang Kristiyanong employee at employer ngayon, na whether isa sa kanila ay mananampalataya or they are both na mananampalataya, kapwa sila nasa ilalim ng paghahari ni Kristo, kaya naman mayroong maaring makipag-ugnayan sila sa isa't isa ng may respeto at may dignidad. And that's the message that we can get from our text. Because both are subjects to one ultimate master. Christian employee and employer can have a meaningful relationship in their workplace. Because both are subjects to one ultimate master. Christian employee and employer can have a meaningful relationship in their workplace. Sapagkat parehong napapailalim sa iisang Panginoon, ang Kristiyanong empleyado at boss ay maaaring magkaroon ng makabuluhang ugnayan sa kanilang trabaho. So we can see here the redeeming function of the gospel na naglalathala ng pagkapanginoon ni Kristo, na ang ebanghelyo, it really is the salt
Ito yung nag-aayos ng society na nasira ng kasalanan. Because of sin, napaka-imposible magkaroon ng napaka-harmonious na relationship ang boss at ang mga employee. It is because mayroong ganitong interplay, dynamics, at mayroong pang mga kasalanan na mayroong ulterior motive ang isa. All wants to have gain in the using of each other. So, itong mga bagay na ito ay talamak ngayon, but because of the gospel that proclaims that Jesus Christ is Lord, both employee and employer can have this meaningful relationship. Talagang ang gospel, talaga ang susi sa pagbabalik ng order ng society. Sa panahon natin ngayon, ang larangan ng career at trabaho ay nababahida ng sobra-sobrang competitiveness. There's nothing wrong with being competitive. Pero yung competitiveness to the point na yung excellence, this is being used. At ang motive nito is to gain in the expense of others. Uungusan ko siya. Gusto ko maging top because ayokong maging katulad niya. Gusto ko na nasa taas ako at ako ang boss. Ayoko nang ako yung inuutusan. Walang masama sa excellence. In fact, bilang mga reformed people, mataas ang tingin natin sa pagtatrabaho. In fact, meron na tinatawag na Protestant o kaya Puritan o kaya a Calvinistic work ethic. Dahil ang tingin natin sa work ay vocation. Ibig sabihin ng vocation, this is a calling from God. Hindi siya parang mas mababa doon sa calling ng mga pastor. Kumbaga parang they have this equal calling from God na sila ay tinawag din ng Panginoon katulad ng mga pastor para sa isang gawain na ganito. Panawagan ito ng Diyos sa atin. Kaya we strive for excellence. Pero nakakalungkot, madalas na yung excellence sa pagtatrabaho ay dahil sa kagustungang ungusan para maunahan, para maisahan ang iba or kawawain ang iba. Dahil dito ay nagkakaroon ng mga sip-sip sa amo, nagkakaroon ng inggitan at siraan sa isa't isa. Ang resulta ay hindi magandang relasyon sa trabaho. Ang employer or ang employee, binobola ang employer. Ang employer naman ay pilit tinatapakan ang mga nasa ilalim niya. So this is how sin ruined this relationship. Walang respect at walang pag-build up ng iba. Kumbaga, di ba dapat, hindi lang, di ba pag nag-a-apply ka, sinasabi natin, you want a career na gusto nating mag-grow tayo. But sometimes, yung mga nakapaligid sa atin, they also want to grow in the expense na pipigilan kitang mag-grow, ako ang mauunang mag-grow sa'yo. Walang building up of each other. Buti na lang, sa gitna ng kaguluhang ito ay mayroong pag-asa kay Kristo. Na kung mayroong isang employer or may isang employee naman na nampalataya sa isang kumpanya, na kinikilala ang pagkapanginoon ni Kristo, ay makikita ang kaibahan. Na sa kabila ng high competitiveness ng panahon natin ngayon, someone in the crowd really work for the betterment of others and the company. Na sasabihin ng tao, there's something different in you. Ito, pag nakuusap ko, parang binibilital ako, parang mas minamaliit ako, but iba ka. You are building me up. Kung meron kang sasabihin sa akin, it is really something na makakapag-build up sa akin at makakapag-ayos ng career ko. Kung may kailangan akong baguhin, sinasabi mo, but there's something sa pagsasalita mo, hindi mo ako minamaliit. You see, that kind of relationship and that kind of treatment ng mga employer at employees sa isa't isa ay dahil sa Ebanghelyo. Salamat sa gospel na nag-proclaim ng Lordship ni Christ. Dahil nilagay nito sa level ang lahat ng uri ng tao. At yung pag-level na yon ang nag-aayos ng dating nagpapataasang relasyon sa pagtatrabaho. Pwede pala na magkaroon ng tunay na meaningful working experience
ang magkakatrabaho dahil sa Ebanghelyo, dahil sa pagka-Panginoon ni Kristo. I'm not saying na dapat maghanap tayo ng kumpanya na lahat doon ay mga Kristiyano. That would be impossible and minsan hindi yun nagiging productive. But ang challenge dito, because you are in that company na halos predominantly hindi mananampalataya, but because you are that person na anak ng Diyos on that place, yung relationship na ito dapat magsimula sa atin. Ito magandang attitude na ito with your boss o kaya sa mga superior mo. Maybe some of us here ay hindi lahat mga employee. Employee tayo, but some of us maybe may mga mas nasa ilalim natin ng mga tao na pinapamahalaan natin by the providence of God. At nawa, dahil ikaw ang Kristiyano, nasa iyong balikat ngayon, napakita yung gospel transformation na ito in this kind of relationship. So, tanungin natin yung ating text. How does the Lordship of Christ bring meaningful relationship between employee and employer? Dalawang bagay yung nakita natin sa text na ito. Una, the Lordship of Christ requires obedience to employers. And number two, the Lordship of Christ provides importance to employees. Let's go sa una. Ang Lordship ni Kristo ay nagre-require na sumunod sa employers. So, tingnan natin yung verses 6 to 8. Basahin ko ulit yon. Or 5 to 8. Bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ, not by way of eye service as people pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will, as to the Lord and not to man, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bondservant or is free. So, here we can see that Paul's main imperative for bondservants is obedience, which he immediately qualified. Nagbigay siya ng mga quality. Paano yon? Paano yung obedience na yon? So, dapat maging masunurin, pero paano yung obedience? Kasi natural lang sa mga bondservants na sumunod. Kasi parang walang bago doon na sumunod sila. But, ang mahalaga dito, paano yung pagsunod? At yun yung binigyang diin ni Pablo dito, the quality of their obedience. Nilarawan ni Pablo dito kung ano yung attitude dapat ng mananampalataya sa kanilang pagsunod sa kanilang mga amo. Sinabi niya una, with fear and trembling. Hindi ito ibig sabihin na sila ay takot at nanginginig na parang terror yung kanilang mga amo. Maybe, but hindi yun yung ibig sabihin na parang nanginginig sila na ayaw nilang lumapit na andyan na naman yung kotse ng amo ko. Takot ako. Kailangan maging alisto ako, baka makita niya ako na hindi nagtatrabaho. Hindi ganon. Ibig sabihin ng with fear and trembling dito is with deep respect and reverential fear. Na kinikilala mo yung kanyang authority, na he is your superior, maybe senior ka sa kanya dahil mas matanda ka, but because he is the boss, siya yung nilagay sa'yo na maging over you, meron kang reverential fear sa kanya. And then pangalawa, with sincere heart. This is hearts na innocent ng anumang uri ng improper motivation. Hindi ito yung may ulterior motive ka, that's why sumusunod ka. Dapat with a pure heart, ikaw ay, with a sincere heart, ikaw ay sumusunod. Hindi yung sumusunod ka lang, it is because you want this benefit. No, sumusunod ka, it is because you are being commanded by the Lord. Pangatlo, as you would Christ. So, ibig sabihin ng as you would Christ is obeying earthly masters as they would obey Christ. Yung pagsunod mo sa iyong earthly masters, katulad din dapat ng pagsunod mo kay Kristo. Ibig sabihin, serving masters with the same devotion that they serve Christ. Meron kang ganun din, kung
kung mataas ang tingin mo kay Kristo, ganun din ang tingin mo sa Kanya, sa iyong amo. Not to the point na parang gagawin mong parang Panginoon ang amo mo, but how you treat Christ. Hindi mo siya, di ba, minamaliit. Hindi, si Kristo hindi something na basta-basta lang sa iyo. Ganon din dapat ang turing mo, ang pagsunod mo doon sa iyong amo. And then, sa pang-apat, yung nagbigay siya ng contrast, not by way of eye service as people pleasers, but as bondservants of Christ. So, ibig sabihin lang dito, doing the will of God from the heart. Ibig sabihin, because of their new identity as slaves belonging to Christ. Yun na yung bago nilang identity. They are slaves to Christ. Sila yung mga alipin na ni Kristo. They should serve their human masters not simply to make good impressions, but with the purest of motives. Na hindi ka nagpapasikat lang. Hindi yung pag nandyan lang yung amo mo, doon ka lang kikilos at pag wala ay petics tayo, o kaya ay wala tayong gagawin. We can pretend that we are doing something pero in actuality wala naman pala. Pagdating ng output, ganito lang ang nagiging output natin. Pero pag nandun yung boss natin, wow, parang napakasipag natin. Tayo na yung pinakamasipag. So, yun yung sinasabi ni Pablo dito. And then, yung panglima, as a summary ng lahat ng kanyang sinasabi dito, sinabi niya, rendering service with a good will. Alam mo yung goodwill dito, ang gandang word nito. This is a positive attitude exhibited in a good relationship. Goodwill. Na positive yung attitude mo kasi pwedeng ang isang bondservant sumusunod, and most of the time, ganito ang nangyayari, sumusunod siya. It is because wala naman siyang magagawa, kundi yun lamang, sumunod lamang. But bilang mga Kristiyano, sabi ni Pablo, kung kayo ay mga employee, you do your obedience na para bang service nyo na may goodwill. Ibig sabihin, you're doing it na maganda yung attitude mo, hindi ka nakasimangot, hindi ka yung parang, yes, nabibigatan tayo at times, but meron tayong magandang outlook sa ating pagtatrabaho at sa ating boss na ini-exhibit ito in a good relationship. Na parang, yes, sumusunod tayo, pero yung pagsunod natin, it is something na parang nagbi-build up tayo ng relationship sa ating mga boss. So, as to the Lord and not to man. So, dito, inulit-ulit ni Pablo yung admonition na binigay niya earlier. Bakit? Sinabi niya, as to the Lord and not to man. Because he wants them to understand that their service to their human masters is a service done for the Lord Himself. Pag sumunod ka sa master mo, kung ikaw ay mananampalataya, you're not only doing that for your earthly master, you're doing that for the Lord Himself. And ito yung maganda, yung motivation. God would reward their good deeds. Gusto kong makita natin dito, merong strong Christological focus itong bagay, itong sinasabi niya dito. Pansinin natin yung mga salita niya, as you would Christ, as bondservants of Christ, as to the Lord and not to man. Yung mga inulit-ulit niya yon, 3 beses niyang binanggit. Sino si Kristo? Siya ang Lord. Sino kayo? Bondservants. At gawin niyo ito para sa Kanya, hindi para sa ibang mga tao. Anong pinapakita dito? Ine-emphasize dito ni Pablo yung kanilang bagong identity na sa harapan ng Diyos, they are bondservants of Christ. Ibig sabihin, ang relationship nila ngayon, sila ay doulos, sila ay slaves ni Kristo, and si Kristo siya ang Panginoon nila. So, ibig sabihin, ang isang bondservants ng panahon nila, wala silang worth apart from their master. Ang worth nila, they're being derived from their master. At kung yung master nila hindi sila papansinin, wala silang silbi. Pero being the bondservants of Christ, our worth now comes or belongs to the Lord Jesus Christ. And yung command niya, it should be precious to us. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng silbi. Yung pag tayo inuutusan ng Diyos. Mga alipin na sila ni Jesus.
At dahil alipin na sila ni Jesus, ay bounded silang sundin siya. At ang maganda dito, hindi gahaman sa power ang Panginoong Jesucristo. Nasasabi niya, ako lang ang Panginoon mo, huwag kayong sumunod sa ibang tao. Ang ganda niyang sinabi niya, dahil ako ang Panginoon ninyo, gawin ninyo ito. Sumunod kayo sa kanila, na parang sinusunod niyo rin ako. So, hindi gahaman, hindi makasarili si Kristo bilang ating Panginoon. He wants us to have a meaningful relationship with our bosses, whether believer yan or unbeliever. Dahil dito, hindi basta-bastang pagsunod ang kailangan, kundi pagsunod na may positibong saloobin. Remember this. Sinasabi ni Pablo, you do this na parang sinusunod nyo ako. Bilang pagsunod nyo sa akin. Sino ba ako? Kung kinikilala nyo ako bilang Panginoon ninyo, sundin nyo ito ng may positibong saloobin. In other words, grounded in their new identity as bondservants of Christ, believers should have a positive attitude in obeying their earthly superiors as if they were doing it directly to Christ. And that's the point. Employees' obedience to their employers requires positive attitude because ultimately, it is their submission to the Lord Jesus Christ. Kung maiintindihan mong iyong pagsunod na kailangan mong ibigay sa iyong amo ay ultimately ginagawa mo bilang pagsunod sa Panginoon, hindi ka susunod na mabigat sa loob mo yung ginagawa mo, kundi susunod ka ng may paggalang at may sinseridad. Positibo ang outlook mo sa iyong pagsunod at maging sa amo mo o sa iyong employer, sa superior mo. Kasi alam mo na hindi ka lang bound sa amo mo, kundi sa mas dakilang master mo na si Jesus. By the way, hindi lang ito interplay sa larangan ng pagtatrabaho. Interplay din ito sa eskwelahan. Na meron kang teacher, you need to treat that teacher with reverence also. May positive outlook ka kahit nasa tingin natin, ayaw mo sa kanya kasi terror siya, maybe. Hindi mo susukatin siya on that matter na terror siya, hindi siya magaling na teacher. No. Because he is being placed there by the Lord Jesus Christ, you need to obey and respect that teacher of yours. Kahit nasa tingin mo, hindi siya karapat-dapat ng respect mo. It is because God has put you under her or his care or rule on that situation. Alam niyo, ang kausap ni Pablo dito ay mga slaves na mananampalataya. At ang utos ni Pablo sa kanila ay sumunod sa kanilang mga amo whether sila ay mananampalataya or hindi. And most likely, karamihan sa kanila ay may unbelieving na amo. At dahil unbelievers, yung mga amo nila, ang tingin sa kanila ay kadalasang hindi tao kundi property. That's how slaves are being treated sa panahon nila. Of course, may mga mabubuting tao naman noong panahon na yon. Some of them being treated, some of them napag-aral pa nga. Yung iba nga naging secretary, naging teachers pa. So there are good employer nung panahon na yon. But mostly sa Greco-Roman society, ang uso doon is they treat their slaves na hindi mga tao kundi property. And then malamang sobrang baba ng pagtingin sa kanila ng mga slave owners na ito. Some of their masters are abusive at overbearing. Pero ganoon pa man, ang utos pa rin ni Pablo ay tumatayo. Ibig sabihin, ang utos ni Pablo ay nananaig pa rin. Hindi nagbabago whether ganoon ang treatment at ganoon ang klase ng employer, kinakailangan ganito pa rin ang mangyari. Ang utos ni Pablo, sumunod sila sa kanila ng may positive attitude katulad ng utos ni Pedro sa mga bondservants. So, sa 1 Peter chapter 2:18, sinabi niya, "Servants, be subject to your masters with all respect." With all respect, not only to the good and gentle,
but also to the unjust. So, nakita niyo yung contrast? Good and gentle versus unjust. Ibig sabihin, yung unjust doon, hindi lang siya hindi mananampalataya, hindi lang siya hindi matuwid, kundi hindi rin siya good, hindi rin siya gentle. Harsh itong mga bondservants na ito. But nonetheless, ganun pa man. Whether ganun man sila or hindi, you subject to them with all respect. Huwag mo silang babasusin, huwag mo silang ipapahiya. Treat them na mas mataas sa'yo. Paano magiging possible na kahit na hindi good at hindi gentle ang kanilang amo ay susunod pa rin sila ng may positive attitude sa kanila? Ang hirap nun. Di ba? Pag ganon ang amo, mas madaling magtanim ng galit at mawala ng gana sa pagsunod ang subordinate. Di ba? Ang sabi ni Pablo, you do it as to Christ. You do it as bondservants of Christ. They are obeying not only their earthly master, but their ultimate Lord, the Lord Jesus Christ. Paano naging possible na hindi ka magtatanim ng galit sa cruel mong amo or kaya hindi masyado kang nire-regard na may worth? Paano mo siya ituturing? Paano magiging posible na maganda pa rin yung attitude mo sa kanya? Pag ginawa mo yon as your obedience to the Lord, hindi lang sa amo mo. Sino ba si Jesus na iyong Panginoon? Di ba, berdugo ba siya? Harsh ba siyang Panginoon? They know na hindi ganoon. Dahil sinabi ng Romans, di ba, bago si Kristo ay i-declare, sa Romans chapter 1, dineclare siya with power bilang Panginoon, Son of God in power, nung after ng kanyang resurrection. So, ibig sabihin, bago yung resurrection, naging servant muna siya. Naging pinakamababa muna siya, mas mababa pa sa alipin. At naging masunurin siya unto death. Why? Para hanguin sila sa pangaalipin ng kasalanan. At pagkatapos ay ginawa silang alipin ng katwiran. Ganito din, sa sulat na ito ay niremind sila kung sino ba si Kristo bilang kanilang Panginoon. Because of Christ, God has blessed them in Christ with all these spiritual blessings in the heavenly places. Na dahil din kay Kristo, dahil sila'y na kay Kristo, meron na silang inheritance. Na dahil din kay Kristo, sila'y naligtas. Na dahil din sa kamatayan ni Kristo, both Jews and Gentiles are no longer magkaaway, kundi naging iisang entity at nadala sa iisang iglesia. They became one new man in Christ. At dahil din kay Kristo, naintindihan nila kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. So para sa mga Ephesian believers, ang Panginoon nilang si Jesus ay ang lahat-lahat at ang pinakamabuti at pinakamabiyayang Panginoon. You see, for them, si Kristo, He is very lovely. Napaka-lovely ng Panginoon na ito. Lahat ng service sa Kanya, it should naturally be lovely at may positive attitude. Kaya kahit na hindi mananampalataya ang ating superior, boss man yan, supervisor man yan, team leader mo, teacher mo, toxic man ang environment mo dahil sa paraan ng dealings niya sa iyo, sumunod ka sa Kanya ng may positive attitude bilang pagsunod mo sa Panginoon mo na tumawag sa iyo sa trabahong yan at doon sa relationship na yan. Basta't hindi tayo inuutusan na gawin ang labag sa kalooban ng Diyos, buong puso nating ibigay ang ating pagsunod sa ating mga amo, alang-alang sa ating Panginoon. And paano ba yan? Kinakawawa na nga ako. What comfort should I get from doing this? Sinabi ni Pablo yung comfort dito. Yung reason bakit nyo kailangan gawin ito. Dahil hindi bulag ang Panginoon para hindi makita yung mga pagdurusa at pagtitiis natin. Nakikita niyang lahat ito. At ito ay may kaakibat na gantimpala. Sinabi niya doon sa verse 8, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord. It speaks of reward. Hindi nag-back down. Hindi natakot. Hindi nagdalawang isip
na sabihin ni Pablo ang tungkol sa reward, sa mabuti nating ginagawa para sa mga amo natin. Kasi hindi man nakadepende sa ating ginagawa, sa ating performance, ang relasyon natin kay Kristo, but Christ still delights on our good works. Lalo na kung yung good works na yon ay nakakapagpatingkad ng Ebanghelyo. Kapag napapansin ng ating employer ang ating mga mabubuting attitude sa Kanya, sa ating pagsunod, kahit mahirap ay willing pa rin tayong gawin yung kinakailangan para sa ikabubuti ng kumpanya. At lahat ng mga pangit na dealings niya sa iyo, yung mga pagmamaliit niya sa iyo ay sinusuklian mo ng politeness, respect, and reverence sa kanyang otoridad. Kapag napansin niya itong bagay na ito, hindi pwedeng hindi niya mapansin that there is something in you, something in us. Bakit natin ito ginagawa? Bakit ganito ang ating response with all this na hindi makatao or hindi patas na mga dealings niya? At pag naalala niya, sa ating resume, tayo ay member ng ganitong iglesia o kaya sa ating testimony, mananampalataya tayo, nagtitiwala tayo kay Hesukristo. Dahil doon, pinapakita natin yung gospel kind of living sa ating mga boss, maiintindihan niya. Kaya pala, there's something in you that I don't understand, but I know you are a Christian. Hindi pwedeng hindi malugod ang Panginoon sa ganon. In fact, may reward na naghihintay sa atin sa langit. Hindi laging masusuklian ang mga good deeds natin dito sa lupa. Madalas nga, maiiwan ito undone. Maiiwan ito na unpaid off. Pero, ngunit nangako ang Panginoon na hindi ito mawawaglit sa kanyang isip. Susuklian niya ito even on the final state. And that matters. That matters most. Yung pagsisikap natin dito, kahit na tingin natin parang kinakawawa na tayo, pero nagtitiis tayo, wag kang malungkot. There is a promise to us in the final state. At the end of all this, merong naghihintay na gantimpala sa atin. So I want to challenge tayong mga employee dito. Let your eyes gaze on your good Lord as you do good for your superior. Tumingin ka sa iyong mabuting Panginoon habang gumagawa ka ng kabutihan sa iyong superior. Para hindi ka napipilitan at nagiging manipis at madaling masaktan the way your boss treats you. Look to the Lord who placed you under that boss. At makikita mong hindi ka nilagay dyan dahil gusto ka lang niyang pahirapan. Nilagay ka dyan for a purpose. Maybe gusto ng Panginoon maranasan at makita ng boss mo papaano yung tunay na pag-treat ng mananampalatayang empleyado sa kanyang boss na merong ganitong consistency of respect kahit na may fluctuation ng good treatment mula sa end ng kanyang amo. O kaya, maybe God is teaching you patience and forbearance. Kaya huwag tayong makisabay sa espiritu ng panahon natin ngayon na anti-authoritarian. Na masama agad ang tingin sa mga nasa katungkulan. Ayan, nasa katungkulan may ulterior motive yan. Tyrant yan. Abusive yan. Kasi just because siya ay boss mo, ganun na agad ang tingin. Anti-superior, anti-authoritarian, anti-authority. At palaging ini-insist yung karapatan. This is the spirit of the day. Nang laging ini-insist karapatan, unyon. Magwelga. Ganun palagi. Isang malapit sa akin na tao, employer siya, meron siyang mga tao under her, nagsabi na yung mga millennials ang pinakamahirap na hawakan ng mga employees. Mas matitigas ang ulo at mas feeling matalino kaysa superior nila.
They think they know everything. They're the most pampered generation, pero silang pinaka-reklamador. Pero ang gospel, ito ang maganda, walang pinipiling generation. Whether baby boomer yan, whether yan ay millennials, Generation X. Anumang generation kakabilang, kaya ng gospel na ipakita how good the Lord is. At kung nakatingin tayo sa Panginoon, mas magiging madali sa atin na una, magkaroon ng malaking respeto sa iyong mga managers at supervisors. Sila ang itinalaga ng Panginoon na mamahala sa itaas mo. Kaya dapat mo silang igalang kahit na sa tingin mo, they're not worthy of that respect. Gawin mo din na ang trabaho mo ay may malinis na puso at mabuting saloobin. Palagi mong i-check ang puso mo, baka mayroong halong pagkukunwari o masamang motibo doon sa mga pag-perform mo sa iyong trabaho. And then pangatlo, huwag kang magtrabaho para lang ma-impress or magpa-impress sa amo mo na pag andyan siya ay nagpapakasipag ka, ngunit pag wala ay petiks-petiks, wala ka masyadong ginagawa sa trabaho mo. Do your job well, even on their absence. At pang-apat na suggestion or application sa atin, gawin mo ang kalooban ng Diyos bilang pangunahin mong priority sa iyong pagtatrabaho. You work because it is mandated sa iyo bilang tao that in creation, man should work. God created man to work. At yun ang kalooban ng Diyos. You do your work well. Hindi lang dahil sa pangangailangan kaya ka nagtatrabaho, kundi dahil nais mong parangalan ang iyong Maker through the work of your hands. That's the will of God for you. So, tingnan natin yung pangalawa. And mabilis lang po ito. Hopefully, mabilis lang ito. Pangalawa, the Lordship of Christ provides importance to employees. Verse 9, Masters, do the same to them, and stop your threatening, knowing that He who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with Him. I want you to notice that Paul's main command here for the masters is to do the same for their slaves. Hindi ito nangangahulugan na dapat ding sumunod ang master sa kanilang slaves kasi magiging detrimental yon sa company. Walang ma-accomplish kapag ang nangyari lang is, okay, master kita, sumunod ka rin sa akin kasi sabi ng Panginoon, gawin it din ito. So hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo dito. Pero ang gusto ni Pablo na gayahin nila ay yung attitude na mayroon ng Kristiyanong slaves sa kanilang masters. Paano yung attitude? Ganon din yung attitude na dapat gawin ng mga masters sa kanila. It means respect at may dignity. Tratuhin nila yung kanilang mga slaves kung gaano nila gusto ding tratuhin sila ng kanilang mga alipin. At one thing na in-address ni Pablo ng pagpapakita ng negatively yung disrespect ng amo sa kanilang alipin ay yung pagbabanta. Kaya nga sinabi niya, and stop your threatening. Alam niyo, yung mga slave owners, meron silang power sa kanilang mga alipin. Pwede nilang parusahan ang kanilang mga alipin sa pamamagitan ng beatings, imprisonment, o kaya ay ibenta sa mas masahol na master. Dagdag pa dito, maraming mga masters ang secretly natatakot sa kanilang slaves. Dahil nung panahon nila, isang kilalang senator sa kanila, or senator sa kanila, pinatay ng kanilang slaves, ng kanyang slave. Kaya takot, iniisip na baka gawan din sila ng masama ng mga slaves nila. Kaya para mapigilan ito, kasama sa kasunduan, pag nagkaroon ng kasunduan, sige, gagawin kitang slave ko, but wag na wag mo kung tatraidorin kasi ganito ang mangyayari sa iyo. Merong ganitong pagbabanta. At ganun nga sa mga pagbabanta na yun. In other words, sinasabi ni Pablo dito na habang sila'y kanilang mga alipin, ang mga amo ay kinakailangan tratuhin sila ng may respeto at kilalanin bilang may dignidad sapagkat tinatrato sila ng Diyos katulad lang din
ng pagtrato niya sa mga masters. Di ba sabi niya, knowing this sa verse 9, knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality in him. Hindi niya papanigan itong mga servants lang. Hindi niya papanigan itong mga masters lang. Kung sino ang nasa katwiran, doon, yun ang papanigan ng Panginoon. Sinasabi lang dito ay pareho lang sila in equal footing with the masters. So, the point is this: Christian employers must treat their employees with respect, recognizing their dignity, because in the sight of God, they are just equal. Ang Kristiyanong amo ay dapat tratuhin ng kanyang mga manggagawa ng may respeto at kinikilala yung kanilang dignidad, sapagkat sa mata ng Diyos, sila'y pawang magkakapantay. At we need to recognize, mayroon talagang pagkakaiba ang employer at employee na dapat nating kilalanin bilang mga tao, lalo na pagdating sa ating gampanin. Hindi pwede na ang magmamando ay yung subordinate at yung superior ang susunod, kasi hindi magiging maganda yun sa kumpanya. Na pwede makinig sa suggestion. Minsan, ang employer sa employee, pero hindi pwedeng dapat maging sunod-sunuran siya. Delikado ang role reversal, hindi lang sa gender, kundi sa employer-employee relationship din. Pero pagdating sa kahalagahan at dignidad, walang pagtatangi sa Panginoon. Parehong mahalaga ang employer at employee dahil pareho silang nilikha sa wangis ng Diyos. Alam niyo, sa Greco-Roman society, ang mga slaves ay karaniwang hindi tinuturing na mga tao, kundi mga bagay na pagmamay-ari ng kanyang owner. Usually, wala silang personal identity apart from their master, kaya hindi sila ina-address directly. Kung gusto silang i-address through writing, o kaya through yung pagtatalumpati, i-address sila through their master. Hindi sila i-address na, you bondservants. No, hindi sila. Ganon sila kababa. Wala silang identity sa kanilang mga sarili. Pero ito yung maganda. Hindi ganoon kay Pablo. Dahil in-address ni Pablo sila directly mga slaves. Mga sinabi niya, bondservants. I'm talking to you directly. In fact, inunan niya silang i-address kaysa sa mga masters nila, implying that slaves are in equal worth for him because this is how God treats them. So kung ganoon ang Kristiyanong employer kung ganoon ang Kristiyanong employer ay dapat manguna sa pagrespeto sa kanyang mga subordinates. And I want to challenge tayo dito or kayo na may mga persons under you sa inyong workplaces. As a Christian employer, treat those under you with respect the way you want to be respected. Kung gusto mo respeto ka, respeto mo rin yung mga nasa ibaba mo. Dapat kakitaan ka ng humility at kilalanin na mahalaga yung tao na ito sa kumpanya. Kilalanin yung labor niya na mahalaga. At bigyan sila ng pagkakataon na umansenso sa buhay. Huwag silang sasakalin or gigipitin sa sweldo na mas mababa sa level ng kanilang pagtatrabaho. Dahil ang laborer, sabi nga sa Bible, is worthy of his wages. So kung Kristiyano ka at ikaw ay isang amo, check mo yung paraan mo ng pag-deal sa iyong mga empleyado. Check mo, did they feel they are so debased or they felt they are well appreciated for what they do? Alam niyo, sa inyong lingkod, this is something brilliant na experience para sa akin. Napatunayan ko mismo na pwede pala na magkaroon ng mabuting ugnayan ng Kristiyanong employee at employer. Alam niyo, mas matindi yung temptation na baliwalain yung authority ng amo mo kung alam mo pareho kayong Kristiyano kasi you're equal. Pwede mong baliwalain na isipin mo, siya ay equal ko lang, pero bakit niya ako inuutusan ng ganito? Pero sa biyaya ng Diyos, we recognize our role well, that one must give orders and one must obey.
But at the same time, hindi nararamdaman ng inyong lingkod na kawawa siya in comparison or the way na tinitreat ang inyong lingkod ng kanyang amo. Ganyan ka-revolutionary ang relationship na ino-offer ng gospel. Ang gospel ni Christ ang nagbibigay ng tunay na shalom. Ang shalom, hindi lang ibig sabihin peace. Ang ibig sabihin din ng shalom is restoring things the way they ought to be. Kumbaga parang wholeness. This is the way things should be. At binabalik ng gospel ang mga bagay-bagay sa dapat nilang kalalagyan. And even relationship na sira within master and slaves, ibinabalik ng gospel. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, bisita ka namin, hindi mo pa kilala si Kristo bilang Panginoon mo. Ino-offer ko sa iyo si Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Siya lamang ang kayang magligtas sa iyo mula sa kapahamakan sa impyerno. At siya rin ang Panginoon na maaaring mag-restore ng magandang relationship mo. Gaano ka man nasaktan, gaano ka man iniwan ng iyong dating amo or ng iyong employee, magagawa mong magpatawad kung naranasan mo ang kapatawaran ni Kristo. Magtiwala ka ngayon sa Kanya. So as a conclusion, if Christ's Lordship now made good relationships possible, how much better it would bring when the time comes that every knee are bowing down and confessing that Jesus Christ is Lord. Diba? Paano ang beauty ng relationship na meron tayo when every one of us are bowing down in the Lordship of the Lord Jesus Christ. So let's look, as we look forward to that, let's have this meaningful relationship looking sa ating Panginoon Diyos. Let's pray. Lord, we are grateful for this message. Nawa, tulungan mo kami to apply this sa tulong ng Banal na Espiritu at sa paggawad sa amin ng inyong biyaya. We cannot do this apart from your help. Naturally, kami mga manipis, maramdamin, lalo na kami mga Pilipino. Patulungan mo kami to have a fixed eye on the Lord Jesus Christ in doing service to our earthly masters so that we can contribute to the furtherance of your gospel, reaching all those free men na tingin nila they are free but actually they are slaves to their sin. At nawa, they may see our good work and they may have this realization that they would say they want our God to be their God also. Salamat po for your glory and for your glory alone. In Jesus' name, Amen.